Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagadua ng inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay April 4, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 28, verse 1 to 10. Makaraan ang araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas, bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon, iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakakasilo na parang kidlat at kasimputi ng busilak ang kanyang damit. Nanginginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang animoy patay nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Halika kayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Lumakad na kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at nauna sa Galilea. Makikita niyo siya roon. Tandaan ninyo ang sinasabi ko sa inyo." At dali-daling umalis ng libingan. Pinagarian sila na magkahalong takot at galak at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati, at lumapit sila, niyakap ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Advance Happy Easter po sa inyong lahat. Madaling araw pa lamang, habang madilim pa ang paligid, narinig natin sa Gospel na nagtungo sina Maria Magdalena at isa pang Maria sa libingan ni Jesus. Hindi sila pumunta roon, dala-dala ang kasiyahan. Hindi rin sila pumunta, dala ang malinaw na pag-asa. Bagkus, alam mo yung settings na dahil pagkalibing ni Jesus, ito yung first time na pupunta nila, pumunta sila na may bigat sa puso. Dala yung lungkot, dala yung panghihinayang, dala yung sakit ng pagkawala. In short, sila ay labis-labis na nagluluksa. Ito din ang larawan ng maraming tao sa buhay ngayon. May mga araw na parang madilim pa rin kahit umaga na. May mga sitwasyon na tila ba ang pakiramdam natin ay nasa harap tayo ng sariling libingan. Nasa harap tayo ng libingan ng ating pangarap, ng ating relasyon, ng ating pag-asa, ng lakas ng loob. May bahagi ng buhay natin na parang nilagyan na ng label at ang nakalagay na label ay wala ng pag-asa rito, dead end, hindi na ito mabubuhay. Ngunit dito, pumapasok yung kapangyarihan ng mabuting balita. Sa akala ng lahat, ang libingan ng wakas. Ngunit sa Diyos, sa gospel natin ngayon, pinatunayan na ang libingan ay hindi katapusan, kundi simula ng bagong buhay. Nadinig natin na nagkaroon ng lindol, bumaba ang anghel at naigulong ang bato. Yung batong akala nilang hadlang ay siya mismong inalis ng Diyos. Mga kapatid, napakaganda ng paalala na ito, ang mensahe ng pagkabuhay. May mga batong hindi natin kayang igulong sa sarili nating lakas. May mga problemang hindi natin kayang solusyonan. May mga sugat na hindi basta naghihilom, mga takot na paulit-ulit bumabalik. Ngunit may mga sandaling Diyos mismo ang kikilos upang alisin ang mga hadlang na hindi natin kayang galawin.
Ang message ng anghel na nagpakita kina Maria ay ito: huwag kayong matakot. Ito rin ang madalas na unang mensahe ng Diyos sa taong sugatan, naguguluhan at nawawalan ng pag-asa. Dahil kapag buhay si Kristo, walang sitwasyon ang permanenteng patay. Ang isa sa napakagandang detalye ng gospel, ang mga babae ang unang nakarinig ng balita ng muling pagkabuhay. Bakit nga ba sa mga babae? Sa panahong iyon, hindi mataas ang tingin ng lipunan sa kanilang testimony. Ngunit sa Diyos, hindi status ang basihan upang maging tagapagdala ng mabuting balita. Ipinapakita rito na sino mang mayroong pusong tapat, kahit simple, kahit tahimik, ay maaring maging unang saksi ng himala. At habang sila ay tumatakbo, dala yung takot at galak, sinalubong sila ni Jesus. Napakahalaga nito. Napakaganda ng senaryo na ito. Bumabalik sila sa mga kasamang agalagad. Sinalubong sila ni Jesus. Kapag ang tao ay kumikilos sa pananampalataya, kahit may halong takot, doon madalas lumarating ang personal na pagtatagpo kay Kristo. Hindi sila nanatili sa libingan. Hindi sila tumigil sa pag-iyak. Kumilos sila at sa kanilang paglalakad, nakita nila si Jesus. Ano ang paanyaya ng gospel natin ngayon? Paano natin ito maisasalapat sa ating pang-araw-araw na buhay? Baka meron kang bahagi ng buhay na kailangan ng iwan ang sariling libingan. Baka may galit ka na matagal nang nakabaon. Baka may takot ka na matagal nang pinapalaki. Baka may sugat na ginagawa nating permanenteng tirahan. Ang mensahe ng muling pagkabuhay ay malinaw. Hindi ka tinatawag ni Jesus para manatili bilang loser. Tinatawag ka niyang lumakad patungo sa bagong buhay. Let us pray. Panginoong Jesus, maraming pagkakataon na kami ay nananatili sa harap ng aming mga libingan. Nakatingin kami, Lord, doon sa sakit, sa aming rejection, sa mga bagay na akala namin ay wala na. Ngunit salamat sapagkat pinaalala mo sa amin na wala kang iniwang saradong libingan bilang wakas. Sa iyong muling pagkabuhay, ipinakita mo may pag-asa pa, may bagong umaga at may bagong simula. Tulungan mong wag akong manatili sa takot. Bigyan mo ko ng tapang na igalaw ang aking pananampalataya at sumunod sa iyong pagtawag. Kung may bato mang mabigat sa aming puso, ikaw, Lord, yung maggulong dito. Kung may sugat ng matagal ng dala, ikaw ang magpahilom nito. At sa bawat araw, turuan mo kaming mamunga sa pag-asa, pagmamahal, at pagtitiwala. Amen. Friends, kung na-inspire ka ng audio gospel natin ngayon, i-share natin ito sa iba. I-share natin ito sa ating mga GC, sa ating kaibigan, sa kamag-anak, sa mga nawawalan ng pag-asa. Muli, ako po si Kuya Sam Pagatuan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga ng mabubuting gawa. God bless us all and advance Happy Easter.